Ito si Lucas, isang binatang nabubuhay sa mundong hindi natin karaniwang nakikita. Ang mundo ng gang na kung tawagin ay MS-13. Para kay Lucas, hindi ito basta isang grupo. Ito ay isang makinarya, isang imperyo na may libu-libong miyembro na nakakalat sa iba't ibang estado. Sa kanyang pagkukwento, malalaman natin kung paano tumatakbo ang kanilang operasyon. Ang MS-13 ay parang isang gobyerno sa ilalim ng lupa, paliwanag ni Lucas. Hawak namin ang maraming parte ng lipunan, pero ang tunay na kapangyarihan at ang bulto ng pera ay nanggagaling sa isang bagay, droga. Mahigpit ang sistema sa loob. Si Lucas naman ay direktang nagre-report kay Jester, ang kinikilalang pangalawa sa pinuno. At sa pinakatuktok ng Tatsulok, nakaupo ang hari si Rincon. Si Rincon ay isang alamat, kinatatakutan, ngunit kasabay ding hinahangaan. Bawat desisyon, maliit man o malaki, ay kailangang dumaan sa kanya. Sa Washington DC, siya ang batas. Siya ang dahilan kung bakit napataob ang lahat ng ibang mga crew at dealer. Para sa kanya, ang katrayduran ay may parusang kamatayan. Nasaksihan ni Lucas ang isa sa mga pambihirang pag-aalboroto ni Rincon. Matapos noon, nagmaneho siya papunta sa isang taong malayo sa magulong mundong yon, si Daniel. Si Daniel ay isang veterano ng giyera sa Afghanistan. Isang bayaning nawalan ng boses sa gitna ng labanan. Hindi siya tulad ng ibang kliyente ni Lucas na gumagamit ng droga para sa kasiyahan. Para kay Daniel, ang droga ay pampatahimik, isang pansamantalang lunas para sa mga alaalang bumabagabag sa kanyang isipan, mga multo ng giyerang hindi niya matakasan. Nagtatrabaho si Daniel sa isang maliit na auto shop at paminsan-minsan siya ang nagiging takbuhan ni Lucas kapag ang mga bagay ay nagiging komplikado. Nang araw na iyon, dumaan si Lucas para iabot ang kanyang delivery. Isinulat ni Daniel sa isang pirasong papel ang kanyang mensahe. Isang batang tulad mo dapat nasa eskwelahan. Hayaan mo na, Daniel, sagot ni Lucas. Yang bisyo mo, yan ang papatay sa'yo. Ngunit bago umalis, may pahabol si Lucas. Daniel, baka mayroon ka para sa akin. Sa isa pang araw ng koleksyon, napunta si Lucas sa isang maliit na tindahan na pag-aari ng isang matandang lalaki. Hindi nito kayang magbayad ng buong halaga. Nagmakaawa ang matanda, ipinapakiusap na kung pwede ay sa susunod na linggo na niya pupunuin ang bayad dahil ang kanyang asawa ay may malubhang karamdaman. Nakita ni Lucas ang sinseridad sa mga mata ng matanda, isang bagay na bihirang-bihira na niyang makita sa kanyang trabaho. Habang nangyayari ito, sa isang marangyang bahay, isang pari ang bumisita kay Rincon. Ang pakay nito ay ang kasal ng kapatid ni Rincon. Isang katolikong kasal ay dapat ginaganap sa simbahan, paalala ng pari. Sumagot si Rincon, malamig at may diin. Walang sino mang magsasabi sa akin kung ano ang dapat kong gawin para sa kapatid ko. Sa gitna ng kanyang mga gawain, isang tawag ang natanggap ni Lucas mula sa kanyang nakababatang kapatid na si Miguel. Lucas, nasaan ka? Tanong ni Miguel. Nasa eskwelahan lang, Junior, pagsisinungaling ni Lucas. May trabaho ako. Umalis ka na dyan, utos ni Lucas sa kapatid. Kailangan kong makipagkita sa kontak ko. Ako ang kontak mo, sagot ni Miguel na ikinagulat ni Lucas. Nag-init ang ulo ni Lucas. Hinila niya palayo ang kapatid. Hindi ito ang buhay na gusto niya para kay Miguel. Dinala niya ito pabalik sa eskwelahan, umaasang maililigtas niya ito sa landas na kanyang tinatahak. Gusto kong magtrabaho, sigaw ni Miguel. Pero hindi nakinig si Lucas. Manatili ka dito. Susunduin kita mamayang 3:00 para sa training mo sa baseball. Pagkasabi nun, umalis siya, iniwang nag-aalab sa galit si Miguel. Samantala, si Daniel ay kasama si Ana at ang maliit nitong anak. Akala ko ba tumigil ka na? Tanong ni Ana habang tinitingnan ang paligid ng auto shop. Walang mga ganitong klaseng talyer sa lugar ninyo, ngumiti si Daniel. Siguro dahil gusto ko lang ang mga tao dito, sagot niya sa isipan habang tahimik na nakikipaglaro sa bata. Ngunit sa kabilang banda ng syudad, ang katahimikan ni Daniel ay binasag. Ang kanyang PTSD ay umatake, na-trigger ng mga siga-siga sa kanilang lugar. Sa gitna ng kanyang panic attack, 2 lalaki ang lumapit at sinugod siya. Kinuha nila ang kanyang droga. Biglang bumalik ang mga alaala ng giyera sa isip ni Daniel. Hindi na siya ang tahimik na mekaniko. Bumalik siya sa pagiging sundalo at buong bagsik na lumaban. Kinalaunan, nagpunta si Lucas kay Rincon para mag-remit ng pera. May gusto sana siyang sabihin,
isang pakiusap, ngunit pinutol siya ni Rincon. Tinawag nito si Brenda at may ipinakuha. Sa gulat ni Lucas, isang eleganteng suit ang inabot sa kanya ni Rincon. Para sa kasal, sabi ni Rincon, gusto ko presentable ka. Sa simpleng gesture na yon, naramdaman ni Lucas ang isang kakaibang pagpapahalaga. Ito na ang pagkakataon niya. Rincon, simula niya. Gusto ko sanang pag-usapan si Miguel. Ayokong matulad siya sa akin. Ayokong mapasok siya sa gang. May pangarap siya. Tinitigan siya ni Rincon. At sa unang pagkakataon, nakita ni Lucas ang pag-unawa sa mga mata nito. Ngunit ang usapan ay naputol ng banggitin ni Rincon, ang matandang may-ari ng tindahan na hindi nakapagbayad. Ipapadala ko si Mausi kay Carlos. Hindi siya tumupad sa usapan. Wag, Rincon, pakiusap ni Lucas. Bigyan mo pa siya ng ilang linggo. Ako ang bahala. Nagtiwala si Rincon sa kanyang salita. At dahil sa tiwalang iyon, isang mapanganib na misyon ang ibinigay niya kay Lucas. May 2 pakete kang kailangang i-deliver sa buyer ng kalaban nating gang. Ang FBI nakabantay sa atin. Ikaw lang ang pwedeng gumawa nito. Hindi ka nila paghihinalaan. Ang utos ay simple at malinaw. Pumunta ka sa gas station, ibigay mo ang pakete, at bumalik ka agad dito. Lingid sa kaalaman ni Lucas, inutusan ni Rincon si Jester na bantayan siya. Mabibigo yan, reklamo ni Jester. Siya lang ang pwede, giit ni Rincon, dahil nakatingin ang FBI. At isa pa, ilayo mo si Miguel sa gulo. Ang utos na iyon ay nagpaalab sa galit na matagal nang kinikimkim ni Jester laban kay Lucas. Habang papunta sa delivery, isang masamang balita ang sumalubong kay Lucas. Isang bata sa kalye ang nagsabi sa kanya na si Miguel ay sumasailalim sa jump-in, isang brutal na initiation ritual kung saan bubugbugin ang isang recruit sa loob ng 13 segundo. Kumaripas ng takbo si Lucas. Nakita niya ang kapatid na pinapalibutan ng mga miyembro. Sinubukan niyang pumagitna pero pinigilan siya. Wala siyang magawa kundi panoorin ang bawat segundo ng pagdurusa ng kanyang kapatid. Tigilan niyo na! Bata pa yan! Sigaw niya. Ngunit ang mga bilang ay nagpatuloy. 6, 10, 13. Pagkatapos noon bumagsak si Miguel, opisyal ng miyembro ng gang. Sa ibang lugar natapos ni Daniel ang isang kotse at sinubukan itong i-test drive. Habang nagmamaneho, natanaw niya ang mga pulis na nagkukumpulan sa isang bangkay sa kalsada. Kinabahan siya at nagpatuloy na lang. Determinado si Lucas na iligtas ang kapatid. Pinuntahan niya si Miguel. Hindi tayo pupunta sa Riles, sabi niya. Aalis tayo dito. Kinaladkad niya si Miguel pauwi, inimpake ang mga gamit nito at plinano siyang ipadala sa isang baseball camp sa malayo. Yung aso, sigaw ni Miguel, ayaw iwanan ng alaga. Kailangan na nating umalis ngayon, sabi ni Lucas at niyakap ang kapatid. Ngunit sa kanilang pagmamadali, hindi niya namalayan na ang isa sa mga pakete na dapat niyang i-deliver ay nalaglag mula sa kanyang bag. Ilang sandali lang, dumating si Jester kasama ang kanyang mga tauhan, galit na galit. Nasaan ang pakete, Lucas? Bakit hindi mo natapos ang delivery? Akala mo ba dahil pinsan ka niya, may tiwala siya sa'yo? Pangiinsulto ni Jester. Hinding-hindi ka magiging numero 1. Ako ang kanang kamay niya. Habang nag-aalab si Jester, si Rincon naman ay nasa kasal ni Gabriela. Sinusubukan niyang maging masaya, ngunit ang presensya ng mga ahente ng FBI sa paligid ay nagbibigay sa kanya ng tensyon. Sa kabila nito, sumama siya sa pamilya para sa mga litrato. Kasabay nito, dinala ni Jester si Lucas at Miguel pabalik kay Rincon. Habang nasa biyahe, walang tigil si Jester sa pang-aasar kay Lucas. Sinasabi kung gaano magagalit si Rincon kapag naisturbo ang kasal. Gusto niyang si Lucas mismo ang magpaliwanag tungkol sa nawawalang pakete. Alam ni Lucas na ang pagkawala ng pakete ay katumbas ng kamatayan. Desperado sumenyas siya sa isang kaibigan para gumawa ng diversion. Sa gitna ng kaguluhan, hinablot niya si Miguel at tumakbo sila. Napansin sila ni Jester at ng gang at nagsimula ang isang habulan sa mga eskinita ng syudad. Sa kanilang pagtakbo, bigla silang natagpuan ni Daniel. Agad silang pinasakay nito sa kotse. Pinaputukan sila ni Jester habang mabilis na pinaandar ni Daniel ang sasakyan. Ngunit sa kanilang pagtakas, isang motorsiklo ang humarang sa kanila at pinagbabaril sila. Isang bala ang tumagos sa windshield, tinamaan ang aso ni Miguel. Patuloy na umulan ng bala habang sinusubukan ni Daniel na makalayo. Nawalan ng malay si Daniel at sa kanyang isip, bumalik na naman ang mga alaala ng Afghanistan. Ang pagkamatay ng isang kaibigan
ang karahasang kanyang ginawa. Pagmulat niya, nakita niya ang magkapatid. Si Miguel ay umiiyak dahil sa nangyari sa kanyang aso at may tama rin siya ng bala. Pinilit ni Daniel na bumangon at dinala ang magkapatid sa kanyang bahay para gamutin ang sugat ni Miguel. "Ligtas tayo dito," sabi niya. "Saan mo natutunan lahat yan?" tanong ni Lucas. "Sa military," sagot ni Daniel. Naalala ni Lucas ang sariling kapatid. "Ang kuya ko Marine. Gusto niya ng ibang buhay para sa amin. Gusto niyang makaalis kami dito." Habang naghahanda silang umalis, si Jester ay bumalik kay Rincon at ibinalita ang lahat. Nagalit si Rincon, hindi kay Lucas, kundi kay Jester. "Bakit hindi mo siya binantayan ng maayos?" sigaw niya. Inutusan niya si Jester na tipunin ang lahat at kunin ang mga bricks o pakete. Ang utos, kunin ninyo si Lucas ng buhay. Alam ni Lucas na ang tanging paraan para mabuhay ay ang mabawi ang 2 pakete. Ngunit nang tiningnan niya ang kanyang bag, wala na rin doon ang pangalawang pakete. Napagtanto niyang nalaglag din ito sa gitna ng kaguluhan kanina. Kailangan niyang bumalik. Sa resepsyon ng kasal, si Spider, ang kalabang dealer na dapat tatanggap ng delivery, ay sumulpot at naghahanap ng sagot. "Dapat nasa kabilang parte ka ng Riles," sabi ni Rincon. "Hindi sumipot ang bata mo," sagot ni Spider, puno ng pagbabanta. Nag-aalala, bumalik si Ana sa auto shop para hanapin si Daniel, ngunit wala ito. Samantala, palihim na bumalik si Lucas at Miguel sa kanilang apartment para kunin ang perang nakatago, ang perang gagamitin sana nila para makatakas. Hinintay nilang umalis ang mga bantay ni Rincon at pumasok sila. Nahanap ni Lucas ang pera. Ngunit paglabas nila, isang batang recruit na dati nilang kilala ang nagkunwaring tutulungan sila. "Hindi ko sasabihin kahit kanino," pangako nito, ngunit ito ay isang patibong. Dinala sila ng bata diretso kay Jester. "Tapos na ang laro, Lucas," sabi ni Jester. "Nasaan ang isa pang brick?" "Wala sa akin," sagot ni Lucas. Sa auto shop, natagpuan ni Daniel ang kanyang boss na bugbog sarado, isang mensahe mula sa gang. Inakusahan siya ni Ana na siya ang dahilan ng lahat ng panganib. Nalaman ni Daniel na kinuha na si Lucas at Miguel. Sa kabila ng pakiusap ni Ana na huwag nang makialam, hindi niya kayang manahimik lang. Sa kabilang dako, tinututukan ni Jester ng patalim ang magkapatid. Sa kasal, isinasayaw ni Rincon ang kanyang kapatid na si Gabriela. Si Brenda, ang asawa ni Jester, ay nag-alok ng pagkain sa magkapatid, ngunit tinanggihan ito ni Jester. Sa paglabas ni Brenda, nakasalubong niya si Spider na sinubukang bastusin siya. Nakita ito ni Rincon. Sa tindi ng galit, pinagsusuntok niya si Spider hanggang sa ito ay mamatay. Sa labas, sinimulan na ni Daniel ang kanyang plano. Inambush niya ang 2 bantay, pinatay ang isa at binihag ang isa pa. "May mga sugat na gumagaling sa paglipas ng panahon," sabi ng isang boses sa isipan ni Daniel. "Ngunit may mga katrayduran na kumakapit at lumalason sa kaluluwa." Sa isang mabilis na pag-iisip, isinuko ni Daniel ang bihag niya sa FBI na nasa labas. Nagsimula ang isang standoff. Sigawan utusan na ibaba ang mga armas at biglang, kasabay ng pagsabog ng mga fireworks mula sa kasal, nagsimula ang putukan. Sa gitna ng crossfire, isang ligaw na bala ang tumama kay Gabriela. "Kunin mo ang kapatid ko," sigaw niya kay Jester. Sugatan ngunit hindi sumusuko, narating ni Daniel si Lucas at Miguel at itinakas sila palabas. Nakita ni Rincon ang kapatid niyang duguan at walang buhay. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, nakarating sila sa rails ng tren kung saan hinarang sila ni Jester. "Ibigay mo sa akin ang pakete," sigaw ni Jester. Inamin ni Daniel na kinuha na niya ito kanina. At sa huli, dumating si Rincon, basag ang puso sa pagkamatay ng kapatid. "Bakit?" tanong niya kay Lucas. "Alam mo kung bakit," sagot ni Lucas. "Turing ko sa'yo parang anak," sabi ni Rincon, umiiyak. Patay na siya. Sa gitna ng kanyang pighati, isang hindi inaasahang desisyon ang ginawa ni Rincon. Pinakawalan niya ang magkapatid. "Umalis na kayo sa Washington," sabi niya, "at huwag na kayong babalik." Ngunit si Jester, na puno ng galit at inggit, ay hindi pumayag. Kinuwestiyon niya ang desisyon ni Rincon. Itinaas niya ang kanyang baril, pero ibinaba ito ni Rincon at itinutok sa kanya. Ngunit sumigaw sa galit si Jester at sa isang iglap, binaril niya si Rincon. Patay ang leader. Ngayon si Jester na ang may kontrol. Humarap siya sa 3. "Ibigay niyo sa akin ang pera," sigaw niya habang kinakapkapan ng jacket ni Miguel. Nang wala siyang makita,
itinutok niya ang baril kay Daniel. Pero bago niya maiputok ito, ang batang recruit na nag-traitor noon kay Lucas ay lumitaw at binaril si Jester.